Mananagot ang mga nangurakot sa mga palyado at guni-guning flood control project. Pabalaya ni Pangulong Bongbong Marcos matapos bahain ng batikos ang pamahalaan sa gitna ng malawakang baha kamakailan. Ang iba pang iniulat ng Pangulo sa ika-4 niyang State of the Nation address sa report ni Ivan Mayrina. Kakabit ng tadhana ng Pilipinas tuwing tagulan ang malunod sa kabi-kabilang baha. Sobrang baha. Ngunit tila lumalayan sa mga bagyo at habagat kamakailan. May mga pinondohan namang proyekto para panlaban sa baha. Pero sa pag-iikot daw ni Pangulong Marcos sa mga nagdaang araw, naging malinaw raw sa kanyang may flood control projects na kahit bilyon-bilyong piso ang pondo ay palpak naman o kaya tila guni-guni lang. Sa kanyang State of the Nation address, isinumbat ng Pangulo ang korupsyon sa mga nasabing proyekto. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Inatasan ng Pangulo ng DPWH na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Ilalathala ang listahan para malaman ng publiko kung sino mga dapat managot. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kung sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo, sa 2026 budget, mas maghihigpit daw ang Pangulo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Bukod sa problema sa tubig baha, pinalutang din ng Pangulo ang problema ng ilang water customer. Titiyakin ng luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Sa kaso ng mga nawawalang sabungero, tiniyak din ng Pangulo na pananagutin ang nasa likod nito. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Positive. Sabo. Sa kanyang administrasyon naman daw, mas nakatuon ang kampanya kontra droga sa mga naaresto at nasasamsam na kontrabando. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Binanggit din ng Pangulo ang pinalawak ng mga programa ng PhilHealth at ang mga pasyenteng magpapagamot sa mga ospital na hawak ng Department of Health. Wala na raw babayaran. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Mas pinaigting din daw ang suporta ng administrasyon sa sektor ng sports at matapos ibida ang mga atletang Pinoy. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz,
ni Kaloy Yulo. Naisingit pa ng Pangulo ang boxing match sana ni na PNP Chief Nicolas Torre at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torra. Gulat si Chief PNP. Ang bungad ng Pangulo sa kanyang talumpati, ipinarating ng mga botante sa eleksyon 2025 ang kanilang disgusto sa mga nanunungkulan. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.